Magandang umaga, mapagpalang Sunday po sa ating lahat. At sa pagtatapos ng buwan ng Agosto, syempre, we're blessed at patuloy tayong lalapit at magpapasalamat sa Panginoon. At personally sa akin, thankful ako kasi parang comeback ko to as a presider, pero sa ibang platform tayo ngayon. At inaanyayahan ko yung bawat isa syempre na magpaggamit sa Panginoon ngayon. Although sa kabila ng di maganda yung sitwasyon ng kapaligiran, syempre, di ba? Marapat lang na ilapit natin pa rin sa Panginoon yung bawat isa sa atin, di ba? Nagpapasalamat ako sa buhay ng bawat isa na ginagamit ng Panginoon, especially sa gawain pong ito. At inaanyayahan ko yung bawat isa na personal na lumapit, humingi ng paglilinis sa Panginoon, siyempre, di ba? At magpasalamat, siyempre, sa kabila ng mga ginagawang magaganda ng Panginoon, kahit hindi maganda. At last Sunday nga, di ba, isa sa mga natutunan natin na mag-commit pa rin, di ba, na mas may malalim pang dahilan. Isama natin sa plano natin yung Panginoon, di ba? At siya lang nakakaalam kung ano yung gagawin sa atin. Kaya purihin ng Panginoon, inaanyayahan ko yung bawat isa na personal na lumapit tayo at humingi ng paglilinis sa Kanya. Kung meron tayong mga Bible sa ating harapan o mga gadget man to, ay buksan po natin sa Aklat ng Awit 105, 1-4. Chapter 105, verses 1-4. Ang sabi, dapat na si Yahweh, ang ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya. Dapat na isaysay, tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siyang hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Purihin ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa umaga pong ito, sa kabutihan mo, sa pagpapala na binibigay mong patuloy, Panginoon. Salamat po. At sa mga oras pong ito, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo ang aming sarili. Linisin niyo po kami, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga mali po namin nagagawa, maliit man to o malaki. Maging karapat dapat po kami, Panginoon, sa paglapit sa iyo. At sa mga oras pong ito, hinihingi po namin sa iyo ang iyong paggabay, give us wisdom, kaayusan, Panginoon, sa magsasalita, sa mga gagamitin niyo po. Patuloy po kayong humawak, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ganon din po, Panginoon, sa mga miyembro, sa kanilang mga bahay, Panginoon, ay i-bless niyo po at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pagtapik para po sila ay makasama po namin ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Purihin po kayo. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes.
to fulfill the law of prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead goes from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of those who come to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel true of all shall not kneel, shall not fade. And by His blood and in His name, in
the sun sets free, oh, it's free in me. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus Oh, now my debt has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Amen. Hallelujah. God be praised. His peace and love, the grace. Oh, the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. To God be the glory, and purihin natin ang Panginoon. May I request, palakpakan po natin ang Lord, sabay-sabay, ngayong umaga, yan. Sa pagpapatuloy ng ating gawain, ngayong umaga, syempre, dadako tayo sa isang special na gawain, syempre, sa isang part ng service na to. Ito yung pagbibigay, syempre. Hindi lang po yung ating mga puso, syempre. Sa gawain po ngayon, syempre, marami po ang dapat na mapulfill at mapunuan na gawain pa natin, syempre. Sa pamagitan ng gawain ito, syempre, ay matutulungan natin yung ibang gawain po natin. Ito po ang tatawag natin tithes and offering. Mababasa po natin sa Lucas chapter 6 verse 38. Ayan. Ang sabi po, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Okay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sama-sama po tayo munang manalangin. Salamat, aming Diyos,
sa araw pong ito. At sa mga oras pong ito, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng pusong mapagbigay. At makita po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong umaapaw na biyaya sa buhay ng bawat isa. At wala po kaming isasambit kundi pasalamatan po namin kayo. Salamat o Diyos sa kalakasan, sa safety na patuloy na binibigay niyo po sa amin. Tinataas po namin sa iyo ito. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa gawain naman pong ito, maaari po nating makapagbigay sa pamamagitan ng pagmensahe. Yung typical na ginagawa po natin pag tayo po ay nagbibigay, lalo na ngayon kasi hindi po tayo face to face, maaari po tayong mag-abot, mag-message sa ating treasurer na si Ate Tess at na kanyang assistant treasurer na si Rosana, si Ate Rochelle. Message lang po natin siya para po sa ating mga tithes, para ma-pick up niya rin, para maayos po yung transition. At we are also accepting tithes, offering, pledge, financial donation, via online banking transfer sa BPI. You can make money transfer sa account number pong ito na nakikita niyo sa ating screen. Tapos account name po is Jesus Wonderful Savior Baptist Church lang po. Yan. Salamat at purihin po natin ang Panginoon. Huwag po tayong tumigil sa mga gawain at suportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Salamat po. Tinataas po natin ang bawat isa sa kanilang pusong mapagbigay. To God be the glory. Ayan, good morning po mga kapatid at nawa po ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. At salamat po sapagkat wala po kaming nababalitaan ng mga untoward incidents sa mga kapatiran at patunay po na ang Diyos ang siya pong patuloy na nagbibigay po ng pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa atin. Muli salamat sa Panginoon for this wonderful day. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat ang bawat isa po ay naririto ngayon. Although yung iba po ay nagpasabi na meron pong ilang mga bagay na kailangan po nilang asikasuhin today. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat alam po natin na in spirit at sa puso po ay kasama din po natin yung mga kapatiran na iyan. So tayo po ay sandaling lumapit sa maikling panalangin. Father God, muli salamat po sa oras na ito na kami po ay makapag-aaral ng iyong salita. Nawa po Panginoon ay kung papaano niyo po kami ginabayan at bigyan ng karunungan ng mga nakalipas po na mga araw sa aming pong pag-aaral ng iyong salita ay gayon din niyo po kami Panginoon papatnubayan sa araw na ito. Lord, nawa po ang salita mo na aming pong pag-aaralan ay patuloy na gumawa ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin at magbigay po ng kaluguran sa itong dakilang pangalan. Lord, salamat po at binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. So as we end our 3-month sermon series, 3 buwan tayo nag-aral mula po rito sa aklat ng Kawikaan. At ito pong panghuling linggo na ito ng August, ay bali ito po yung 13 natin sa ating pong serye. At ito po yung magiging pagtatapos po ng ating pong serye from the book of Proverbs. At sa umagang ito po ang ating pong tutunghayan ay yung pong Proverbs chapter 29 verse 18 o Kawikaan 29:18. Sa kada simula po ng taon o kaya naman po ay sa panimula po ng panunungkulan bilang pastor karaniwan na po sa amin bilang pastor ang magsishare po ng vision for the church na sama-sama pong ipinapanalangin at pinag-uusapan ng pamunuan. At ito po ay inahayag sa pagkatapos po ng prayer at consultation ay ito po ay inihayag sa kabuuan ng kongregasyon. Ginagawa po natin ito kaya nga po this year ay nag-come up po tayo doon po sa ating vision statement na 4G, yung pong ating growing and going for the glory of God. Na kung saan ay ating pong ine-envision o na-envision po yung pong patuloy na paglago at paghayo ng buong church
na ang layunin po ay magbigay ng glory sa ating pong Panginoon. In line with that vision at para po sa akin, ay maaring isa po sa itinuturo sa atin ng pandemyang ito ay yung pong katotohanan na maaari naman po talagang yung pong vision na ibinigay po sa atin ay pwede po naman ito talaga magpatuloy, pwede po itong ma-halt, o pwede po itong mag-extend pa ho, ano po. So, depende po talaga kung paano po ipinakikita sa atin ng Panginoon yung pong vision na nais siya po para sa atin, ano po. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon na sa kabila nga po ng ating pong pinagdaraan ng sitwasyon, ay nariyan pa rin pong katotohanan na yung pong magkapatiran ano po ang bawat isa po sa atin ay kinakikitaan po natin ng hindi pa rin naman po, hindi po nawawala doon po sa vision na binigay sa atin ng Panginoon. So, yung pong sinasabi ko po kanina na posible po na ma-extend pa ho yung ating pong vision ibinigay sa atin ni Lord ano po, I am referring doon po sa mga activities na hindi po natin mga nagawa nitong mga nakalipas, pero alam naman na po natin na ang Lord pa rin po nagbibigay po ng opportunities para po ito ay patuloy sa mga susunod po mga araw. So sa kabila nga po ng mga uncertainties na meron po tayo sa ngayon, na isa po sa pangunahing dahilan upang bumagal po tayo sa pag-abot sa ating vision, again ano po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat halos lahat naman po tayo ay meron pa rin pong magandang pananaw sa natitira pa po mga araw ng taon na ito, and of course for the years beyond ano po. And because of the uncertainties, maaari po talagang some part of our goal lamang ang ating pong maabot. Kaya nga po sa halip na magkaroon po ng feeling of discouragement ano po, ng disappointment, dahil sa hindi po natin magawa yung po mga bagay na nais natin gawin sa ministry, let us focus po doon sa vision of God sa halip na sa ating pong vision for the church. Again ano po, let us focus doon po sa vision of God at hindi po doon sa vision for the church. Ano po. Ito po ay yung pong patuloy po tayong mag-strive na makita po ang Diyos sa anumang sitwasyon na meron po tayo. Pagmasdan po natin mabuti kung sino po siya. Siya po yung ating tanawin. Tignan po natin kung ano po yung mga ipinakikita niya po sa atin. Tandaan po natin na wala na po mas mahalaga pa kaysa sa mamasdan po ang kagandahan ng Diyos. Again, ano po, hindi po natin isinasa isang tabi ang vision ng church, but what I am praying for every one of us ay yung po maging focus tayo in seeing the Lord in our vision. Ito po ay sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Either sa church ministry po, sa workplace, sa community ng ating pong kinagbibilangan, sa ating pong mga particular na pamilya, at maging dun po sa ating mga personal na vision. Kung ngayon po natin na sinasabi dito po sa Proverbs chapter 29 verse 18, ang sabi po rito, where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is one who keeps the law. Again, ano po, ang talatang ito po ay isa po sa mga words of wisdom na binigyan permiso ng Diyos na maisulat po sa pamamagitan ni Solomon na tumayo po ikatlong hari doon po sa tinatawag po natin na United Kingdom. Siya po yung ikatlo, ngunit siya rin po yung panghuling hari ano po ng United Kingdom of Israel. And how ironic na siya po yung hari na nagsabi po na where there is no vision, the people are unrestrained. Pero siya rin po, sa panahon niya rin po nangyari ano po, na yung pong Israel ay nagsimula pong mawalan ng vision. Na kung saan ito po yung naging dahilan upang sila po ay magkapira-piraso. Nagsimula po silang mahati, ano po, after po ng paghahari dito pong si Solomon, the kingdom was divided into two. Yung pong Israel ano po, na pinamunuan po ni Jeroboam, at yun naman pong Judah na pinamunuan po ni Rehoboam. At pagkatapos po niyan, alam po natin ang istorya na po, nagpatuloy po yan until sa dumating po yung time na hindi lamang po yung pagkakahati ng kaharian ang nangyari. Ano pa ho ang nangyari? Sila po ay nagkahiwa-hiwalay, sila po ay na-scattered, na-displace po sila at nawalan po sila ng identity as a nation. Again, ano po, ito pong si Haring Solomon, he was a half-hearted king
ang nagpakita po ng hating puso para sa Diyos, na yung pong evident ay yung pong pag-focus po niya sa mga bagay na panglabas. Ano po ba yung mga bagay na panlabas na para pong nagbigay po ng glory, yung pong nagpakilala po sa kanya kung saan po siya ay naging sikat. Sa panahon po niya, yung pong tinatawag po na build project, ano po, para po sa panahon po natin ngayon. Sa panahon po niya na itayo yung pong templo ni Solomon, ano po, yung pong kumbaga sa panahon po natin ngayon, yung pong Malacanang o yung pong palasyo. At sa panahon niya rin po na itayo yung pong templo. So yung pong build project, para pong na-focus po sa mga panglabas po ito pong si Haring Solomon at nalimutan niya na po yung pong mga bagay na pangloob o yung pong mga bagay na pang-espiritual. Na ito nga po yung naging dahilan ng destruction ng nation ng Israel. Again, ano po? When there is no vision, the people are unrestrained. Sa panahon po ni Solomon, ito po ay naisulat, pero sa panahon din po niya na yung pong Israel ay unti-unti pong nahati bilang isa pong nasyon. Again, ano po? Going back further doon po sa history of Israel as a nation, mula po nung sila ay lumabas ng Ehipto hanggang sila po ay nakapasok doon po sa lupang pangako, doon po sa Promised Land, sila po ay nasa ilalim ng pamahalaang theocracy. Hindi po democracy, ano po? Theocracy. Ano po ang ibig sabihin ng theocracy? Ang ibig po sabihin dito, sila po ay nasa direktang pamumuno ng Diyos. At ginagamit lamang po ng Diyos yung pong mga prophets at yung pong judges para po ipakita sa kanila yung pong vision at yung pong direksyon ng bansang Israel. Pero ang pinakadirektang hari po nila ay ang Diyos mismo. Pero sa paglipas po ng panahon, ano po ang nangyari? Nakita po dito po mga Israelites, yung mga bansang nakapaligid po sa kanila na meron po mga hari. At ano po ang kanila po mong ginawa? Humingi po sila ng hari. Dahil nga po sila po ay nabubulagan, wala na po silang vision mula po sa Diyos, humingi po sila ng hari. At binigay naman po sa kanila ng Panginoon, binigay po sa kanila ng Diyos. But what happened? Ano po? Hindi lamang po yung eksaktong panahon po ni Solomon nagsimula po magkahati-hati ito pong bayan ng Israel. Doon po sa time na binigay po ng Diyos ang hinihiling po nilang hari, which is si Haring Saul, ano po, yun na rin po yung simula ng destruction ng kanila pong kaharian. The very time po na yung pong kaharian ay naitataga na po, iyon rin po yung naging simula ng destruction ng kaharian na yon. Bakit po? Dahil po hindi sila nag-focus doon po sa vision ng Panginoon. Mas tinignan po nila, mas na-impluwensyahan po sila ng mga tao sa kanila pong paligid. Yung iba pong mga kaharian doon po sa kanila pong paligid. So akala po ni Haring Solomon ng kanya pong time, ito na po yung naging highlights. Akala niya po, yun na po yung pagbabalik po ng vision ng Panginoon sa kanila. But sad to say, again, ano po, yung pong vision na nakita po, na envision po nila Haring Solomon, ito po ay parang naging temporary lamang. And later on po, ito po ay naging daan po ng destruction po noong pong Kingdom of Israel. Nung sila po ay mawala ng malinaw na vision mula sa Diyos, that is ignorance of God's revelation, yung pong tinatawag po natin na principle of cohesion and continuity. Again, ito po yung pong cohesion and continuity as a nation ay unti-unti pong nawala sa kanila. Yung nga po, evident po yung pong paghingi nila ng hari. Na nang binigay nga po yung hari, yun rin po yung akala po nila na mag-unite sa kanila. Yun rin po yung naging dahilan upang sila po ay magkawatak-watak. So connecting those part of Israel history dito po sa Proverbs chapter 29, verse 18. Ang word po na vision or revelation na sa Tagalog po ay ngitain o kapahayagan ay mula po sa salitang Hebrew na hason. Napawa pong tumutukoy sa divine communication from God. Samantalang ang kataga naman pong unrestrained ay mula naman po sa isa pang Hebrew word na para, na nangangahulugan naman po ng to be let loose, to dissolve, to separate, to break up, or to go into pieces. Ito rin po yung word na ginamit doon po sa Exodus chapter 32 verse 25. Ito po yung time na yung kung saan po ay naging wild at uncontrollable po ang mga Israelita nung time na sila po ay pansamantalang iniwan
ni Moises upang kuhanin po yung Ten Commandments sa Mount Sinai. Ano po? Naging wild po sila, naging uncontrollable po sila. Ito po yung sinasabi po rito na unrestrained. Ano po? They become morally and spiritually out of control, na yung pinaka-extent po noon ay yung pong gumawa pa po sila ng Diyos-Diyosan. Samantalang, di ba, nung sila po ay naglalakbay doon sa ilang, andun naman po yung pong presence ng God, ano po, yung pong haliging ulap at ang haliging apoy, ano po, na lagi pong nakagabay sa kanila. Pero gayon pa man, ano po nangyari pa rin po, bagamat andun na po yung malinaw na vision mula po sa Diyos, mas pinili pa rin po nila yung sila po ay gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Unrestrained, ano po, nawalan po sila ng vision at sila po ay naging mga wild. Sila po ay naging mga uncontrollable. So the part of the history, hanggang sa naging pagbagsak po ng Northern at Southern Kingdom sa Assyria at Babylonia, ay nagbibigay po sa mga Israelita ng isa pong malaking katotohanan. As a nation, where there is no vision of God, bad things happens. So mula po rito, ay nais ko pong tingnan po natin ang ilang pong katotohanan. Una po, yung pong heavenly vision. Ano po ba ang ibig sabihin ng heavenly vision? It is a revelation of the heart and mind of God. Sa proposition pong ito, na posible bang makita natin ang Diyos? It is possible for us ba na makita po natin ang Diyos? Sa pagtanggap po natin ng mga makalangit na vision, nagpapakita nga ba sa atin ang Diyos? At paano po natin makikita ang Diyos sa paraang nagbibigay buhay at bumabago ng buhay? To grasp a clear vision from God, we must allow Him to reveal Himself to us and accept that our sinfulness is the main reason why there are times that we fall to pursue blind vision instead of heavenly vision. Pag-usapan po natin yung kaibahan po ng dalawang ito, yung pong binanggit ko po na heavenly vision saka po yung blind vision. Again, ano po? Heavenly vision, a revelation of the heart and mind of God. Ito po ay isa pong extraordinaryong pangyayari na mula po sa Diyos. Ang sabi nga po doon sa Psalms 145 verse 3, great is the Lord and highly to be praised, and His greatness is unsearchable. Hindi po natin maghirip. At ayon po sa John chapter 4 verse 24, Colossians chapter 1 verse 15, 1 Timothy chapter 1 verse 17, at doon po 1 Timothy chapter 6 verse 16, ano po, ang Diyos po ay espiritu. At dahil hindi po siya physical being, natural siya po ay invisible. Hindi po natin siya makikita with our naked physical eyes. At ang description po sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, siya lamang po ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa kanya. O nga po't sinasabi nila Isaiah, ni Moises at ni Jacob at ang iba pong mga tauhan sa Old Testament, ano po, na nakita po nila ang Diyos. Ngunit kung ang pag-uusapan po natin ay yung pong fullness of the glory of God, wala ni isang tao, wala ni sino man po sa atin in the past or even in our times, ano po, ang nakakita na at makakakita po noong nangyari po doon kala Moses, ano po. But again, yung pong glory of God, pwede po natin makita. Ang sabi nga po again, ano po, sa Psalms 145 verse 3, unsearchable. Ang kadakilaan po niya ay sadyang hindi po natin maunawaan. So, pangalawa po, in His sovereign will, it is His sovereign will to reveal and to show Himself to us. Hindi po natin siya lubos na makikita. At kung makita man po natin ang bahagi ng pagka-Diyos ng Diyos, yun po ay hindi po dahil sa capacity or ability po natin na siya po ay makita. Yun po ay dahil pinili niya na in His sovereign will, siya po ay ma-reveal at maipakita niya po ang kanya pong sarili sa atin. Again, ano po, makikita lang po natin ng Diyos sa pagkakataong ninais niyang ipakita ang kanyang sarili sa atin. At kung ano lang po ang gusto niyang ipakita sa atin tungkol sa kanya, ay iyon lamang po ang ating makikita.
So mga kapatid, ano po, ang Diyos po na nagsabi na let there be light ay nagpakahayag sa atin sa pamamagitan ng kanya pong nilikha. Tinatawag po natin ito na general revelation. Sa mga bagay na ating po nakikita sa ating paligid, ang Diyos po ay nagpapakahayag ng kanya pong sarili. Yung pong invisible attributes ng Diyos tulad po ng kanyang eternal power and divine nature ay malinaw po na makikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanya pong nilikha. Sabi nga po doon sa Romans chapter 1 verse 20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So mga kapatid, ano po, wala po pala tayong excuse sa harapan po ng Panginoon para sabihin po natin na, Lord, hindi ko makita kung ano ang iyong kapahayagan sa akin. Bakit po? Kasi nga po sa general revelation, ang Diyos po ay nagpapakahayag sa bawat isa sa atin. So God is totally sovereign sa kung ano po ang ipinakpakita niya sa atin. At tayo naman po ay totally dependent sa Kanya upang makita ang mga bagay na nais niyang ipakita sa atin. Pero wala po tayong excuse. At ito po ay ayon lang din po sa capacity na ibinibigay niya sa atin na makita at mas makilala po natin ang Diyos. Again, ano po? Kay Isaiah, nagpakita po ang Diyos sa anyo na kayang makita ng kakayahang meron lamang po siya. Sabi nga po ni John Calvin, God never appeared such as He actually is, but such as the capacity of man could receive. So makikita po natin mga kapatid, ano po, doon po sa example po natin again kay Isaiah, nagpakita po ang Diyos sa anyo na kaya po makita lamang po ni Isaiah. And as I said a while ago, nagpakita din po ang Diyos sa ibang tao sa Old Testament. Ngunit kagaya po ng pagpapakita ng Diyos kay Isaiah, ito po ay sa anyo lamang na kayang makita ng kakayahang meron po sila. So, paano po nagpapakita sa atin ng Diyos? Sa pamamagitan po ng general revelation, yung po mga kaya po natin makita na kakayahan po at katangian ng Diyos, yun lang po yung kaya po natin tanggapin. So, yun lamang po ang ating nakikita. Pero meron pong tinatawag na special revelation. At ito po yung kung nayahayag po sa atin ng gospel, nayahayag po sa atin kung sino po si Kristo at nauunawaan po natin yon, doon po yung mas nakikita po natin at nakikilala ang Diyos. So again, ano po, in whatever circumstances sa kasaysayan po ng mundo, either general revelation or special revelation na ginamit ng Diyos, ginawa po niya ito upang maihayag ang nilalaman ng kanyang puso at kaisipan para po sa ating mga tao na yun nga po ay nilikha na ayon po sa kanyang wangis. Ngunit isang realidad po na kahit po naririyan yung pong presence o yung pong patunay ng general revelation, marami pa rin po ang nabubulagan. At hindi pa rin po nila ganap na makita ang kapahayagan ng Diyos patungkol po sa kanyang sarili. And this leads us to our second point po. Blinded vision. Ano po ba ang ibig sabihin ng blinded vision? It is man's incapability to see God. Yung pong kawalan ng kakayahan ng tao na makita ang Diyos. Ano po? Walang kapasidad po ang tao na makita ang Diyos. Yung pong kaningningan ng kadakilaan o glory ng Diyos ay sobrang liwanag sa paningin ng isa pong tao. Oo, nakikita po natin ng bahagya yung liwanag ng araw. Ngunit subukan po natin titigan ito ng diretsyo nang wala pong proteksyon sa ating pong mga mata. For sure, ano po mangyayari sa atin? Masisira po ang ating pong mga paningin. Posible po ito maging dahilan ng ating pong pagkabulag. Ngayon din po, kung makikita po natin ang diretsyahan ng Diyos at lalo po kung lalapit po tayo sa kanyang presensya, matutupo po tayo sa kanya pong pagiging consuming fire. Ano po? Sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 29, for our God is a consuming fire. Nung hiniling po ni Moises sa Diyos, doon po sa Exodus chapter 33 verse 18 na, please show me your glory, ang sinabi po sa kanya ng Diyos, ano po sinabi sa kanya ng Diyos?
sabi po sa kanya, sasabihin niya po kung ano ang kanyang pangalan at ipararanas niya kay Moises ang kanya pong goodness and grace. Ngunit ang sabi pa rin po ng Diyos, but you cannot see me face to face. You cannot see my face. Speaking po na para bang anyo ng isang pong tao. Ibig sabihin, hindi po siya makikita ng mukhaan, harapan at lubusan. At doon po sa verse 23, ano po sabi diyan? Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. Ano po? Dito po ay makikita po natin na yung pong bandang likuran lamang po ng Diyos ang ipinakita po niya kay Moises. Hindi po yung kabuuan po ng anyo ng Diyos. Kaya nga po, maging yung pong ibang mga karakter sa Old Testament, understandably po ay natakot po. Alam po kasi nila kung ano po yung mga mangyayari, kung ano po yung mga posibleng mangyari po sa kanila. Ano po. At sinabi po ni Isaiah, mapalad ako. Hindi po sinabi ni Isaiah na mapalad ako dahil nakita ko ang Diyos. Kundi ano po ba ang naging sabi ni Isaiah doon po sa Book of Isaiah, I think sa chapter 6, ano po. Ang sabi niya po doon ay sa ganito pong salita ano po sa ating pong wording sa ngayon. Nakita ko ang Diyos, patay ako. Tepok ako. Yung pong sinabi niya po na woe to me, ito po yung pagpapakita ng pag nakita niya po talaga ang Diyos ng mukhaan ay patay po siya. Ano po? Ikaw kapatid, as you pursue vision from God, gusto mo rin bang makita ang Diyos na tulad po ni na Moises at Isaiah? Pastor, parang hirap na tanong yan ha. Pero siyempre, maaari pong iba sa atin sasagot ng oo, yung iba po ay sasagot ng hindi. But mga kapatid, ano po, be careful in answering that question. Kapag hiniling mo po sa Panginoon na open my eyes, Lord, I want to see you, maging maingat po tayo sa pagiling po nito. Kasi nga po, kung makikita po mo ng mukhaan ng Diyos, ayon po sa Bible, mamamatay ka. At gusto naman ng Diyos na ipakita ng lubos ang kaniningan ng kanya pong kagandahan, hindi naman natin kakayanin. Kaya mamatay po natin. So, apart from the enlightening grace of God, we are spiritually blind. Maliban po doon sa kaliwanagan, doon po sa grace ng kaliwanagan na nagmumula po sa Diyos. Tayo po bilang mga tao, we are all spiritually blind. Huwag mong isipin na yung po mga criminal lamang o yung mga unbelievers lamang ang mga tinatawag po na mga blinded. Mga bulag po sa katotohanan. Even religious people who are professing that they are Christians can be considered as blinds. Sila po yung mga nagtitiwala sa sarili po nilang karunungan at kakayahan sa halip na sila po ay magtiwala sa ating pong Panginoong Yesus. Kaya ko naman yan eh. Hindi ko naman kailangan ng Diyos sa aking buhay eh. Doon po sa again ano po, sa even yung po mga religious leaders, meron po mga ganito. Doon po sa Matthew chapter 23 verse 35, mababasa po natin diyan ano po. Ang sabi po diyan, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may also become clean." Mga kapatid, ano po, ang mga Pariseyo po ay mayahalin tulad sa mga taong nagmamalinis at hindi po nila alam na sila po pala mismo ay mga bulag. Ang hirap po nun, ano? Mga taong hindi po nila alam na sila po pala ay bulag. Yung iba naman po, kahit alam na po nilang sila po ay nabubulagan, ngunit mas pinapasya pa rin po na magbulag-bulagan. At ganoon din naman po tayo, ano po, marami po sa atin ang hindi po nakakakita, hindi po natin napapansin ang ating po mga sariling kabulagan. Buti na lamang po sa awa at biyaya ng Diyos ay binuksan po niya ang ating po mga mata. At sabi nga po niya doon sa Psalms 146 verse 8, ano po, "The Lord opens the eyes of those who are blind,
The Lord raises up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. At naalala ko po yung aking pong nabasa na isa pong article ni John Piper na related po rito. Sabi niya po doon, to see God's glory is to understand and discern the beauty of God after being blind to it. So salamat po sa Panginoon, yung pong enlightening grace na dapat sa atin tayo po ay mga bulag, mga spiritually blind pero tayo po ay nagkaroon ng paningin. Nagkaroon po tayo ng vision kung sino po ang Diyos. So mas nakilala po natin ang Diyos nung tayo po ay matanggal po wala po sa status ng pagiging isang bulag. So ngayon, nakita po natin yung dalawang bagay yung pong patungkol po sa heavenly vision at doon po sa blinded vision. Ngayon, ano po ang solusyon? Kung nakikita po natin yung pong malaking pagkakaiba ng Diyos at ng tao, ano po ang solusyon ng Diyos? God's solution, keeping the law. Ang sabi po, again, where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is one who keeps the law. Since the Bible po refers to the law many times, napakarami po ng beses natin makikita yung pong word na law sa kasulatan. Sa Tagalog version ito po is either na sinasabi po na kautusan o kaya naman po ay kasulatan. Ngunit alam po ba ninyo na ito po ay mayroong magkakaibang pakahulugan depende po sa pagtanaw po ng iba't ibang mga tao. Para sa iba, ito po ay tumutukoy lamang po sa tinatawag na Mosaic Law o yung pong first 5 books of the Old Testament. Yung pong Genesis, Exodus, Revelation, Numbers hanggang doon po sa Deuteronomy. Ngunit para naman po sa iba, ang view po nila, ito po yung pong entire Old Testament at hindi naman po kasama yung pong New Testament. Yun lamang daw po yung pong law. From Genesis hanggang Malakay. While others view po na pag sinabi pong law, this is the scripture, which is yung pong kabuuan ng Old Testament at ng New Testament. So para naman po sa mabilisang sugyapan marami po ang nagkukonsidera sa Mosaic Law bilang listahan po ng mga rules and regulations na kailangan pong sundin. Tinatrato po nila ito na bilang civil law o yung pong mga batas pang sibiko na kailangan pong tukdin ng 100% at kung meron pong hindi nagawa, ikaw ay magkakaroon ng matinding penalty. Happy is one who keeps the law. Nangangahulugan ba ito na kailangan nating patuloy na magpasailalim sa kautusan? Dalawang bagay po ang mabilisan po nating maikakawin dito at ito na rin po yung magsisilbi po nating life application. Una, let Jesus always reigns in our hearts. Ang sabi po sa Malakay, ang kautusan ay para na pong naging isang burden o naging pabigat po para po sa mga Israelita. Kaya nga po nagbigay po ng warning doon si Malakay kasi naging nakikita niya po na ito po ay pabigat na, burden na po para po sa bayang pinili po ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ni Lord doon po sa Jeremiah chapter 31 verse 33 and ASB but this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them and on their heart I will write it, and I will be their God and they shall be my people. Alam po ba ninyo na ang katuparan po ng propesiyang ito ay nangyari doon po sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo? At ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 17, ang sabi po sa NIV do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. So ano po ang katuparan ng law? Ano po ang katuparan ng kautusan? Ano po ang katuparan ng kasulatan? It is Jesus. Yes, naparito po ang Panginoong Yesus upang tuparin ang kautusan at siyempre upang ipakilala sa atin kung sino ang Diyos. Kung sino po ang Ama. Siya lamang po ang tanging qualified to do that. Dahil walang sinumang tao ang nakakita sa Diyos maliban po sa Kanya. Bakit po ito naging posible?
Sapagkat ang Panginoong Hesus lamang ang tanging ganap na Diyos at ganap na tao na qualified na makagawa ng ganon. Wala na pong iba. Wala na pong sino man. Ayon nga po sa John chapter 1 verse 18, kailanman wala pong taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Again, ano po? Ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. At ang sabi naman po sa John chapter 1 verse 18, at doon po sa John chapter 6, 46, ano po? Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama. May this compelling truth, ano po mga kapatid? Masasabi po natin na bilang mga tunay na mananampalataya, ay minsan na rin pong dumating sa ating buhay ang makita ang Diyos. Pastor, paano nangyari yon? Paano natin nakita ang Diyos? That is when we come to know Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Ito yung time na kung saan ay nagbukas ka ng iyong puso. Kung yun ay tunay na nangyari sa buhay po ng isang mananampalataya, yun po yung araw, yun po yung pagkakataon na nakita niya ang Diyos. Nung makilala niya si Kristo at tanggapin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang puso. So kung sino man po ang nakakita sa Diyos Anak, ay nakakita din po sa Diyos Ama. Again, ano po, quoting again, yung pong Colossians chapter 1 verse 15, He is the image of the invisible God. Sino po yung He doon? Si Jesus Christ. At nang makilala po natin si Kristo, nang makita po natin si Kristo na po sa pamamagitan po ng Scripture, nakita rin po natin ang Diyos. Ang tanong ngayon, how does keeping the law become God's solution for us to see His clear vision? Ang Panginoong Hesus po ang katuparan ng kasulatan. Siya lang po ang paraan. Wala na pong iba upang makita at makilala po natin ng Diyos na kagaya nga po na sinasabi doon po sa John chapter 14 verse 6. Ano po sabi doon? Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So mga kapatid, ano po, again, we are totally dependent sa Kanya upang makita po kung sino ang Diyos. O nga po't bulag po tayo sa Diyos, pero po tayong limitasyon, ngunit kagaya nga po ng mga himalang ginawa at ginagawa po ng Panginoong Hesus, opening the eyes of the blind, He can also open our eyes upang mas makilala po natin ang Diyos sa pamamagitan po ng kwento, ng story of the Son of God, which is Jesus Christ. At saan naman po natin mababasa yung story of the Son of God, of Jesus, ano po? Doon po sa salita po ng Panginoon. Doon po sa Scriptures. So by that, ano po ang dapat pangalawang bagay po natin gawin? Let us continuously seek the Lord in the Scripture. Patuloy po natin saliksikin, kilalanin ng Diyos. Doon po sa Biblia. Yung pong vision ng Lord, magagrabs po natin kung patuloy po natin kinikilala ang Panginoong Jesucristo using the Scripture. Ano po? Gusto po ba ninyo makatanggap ng revelation mula sa Diyos? I hope na lahat man po tayo ay yung po ang gusto. Na makatanggap po tayo ng pangitain mula po sa ating Diyos. Yung pong isang malinaw na vision mula sa Diyos. Like nga yung pong para po sa direksyon ng church, o yung pong patungkol sa pagbuo ng sariling pamilya, o yung pong pagkakaroon, yung pong direksyon, yung pong pangitain patungkol po sa karir sa hinaharap. Doon po sa karir na posible pong tahakin. But again, mga kapatid, po, don't expect po na magkakaroon po ng katulad ng naging karanasan ni Moises o ni Isaiah, dahil yun po ay mga spectacular vision. I don't know kung ano po ang view ng iba po sa atin. But para po sa akin, ano po yung pong spectacular vision na yun na nangyari kala Moises at Isaiah, I think hindi na po ito mangyayari sa panahon natin ngayon. Bakit po? Naandyan na po kasi yung written words of God. Andyan na po yung kapahayagan ng Diyos patungkol po sa kanyang sarili. Yung pong special revelation ni Lord, andyan po, yan po ang gagamitin para po ma-reveal sa atin yung mga bagay na nais niya pong ipagawa sa bawat sa atin. God did not only give His begotten Son as a gift. Ibinigay din po niya bilang regalo
yung pong kasulatan, yung pong scripture, both the Old and New Testament, the written words of God. Hindi po natin makikita ang mga vision mula sa Diyos if we spend less time sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dapat po ay hindi po less, dapat po more time in reading the Word of God. Kung nagpe-pray ka sa ngayon ng vision from God, I am confident po na ang sagot ni Lord sa inyong po ngayon ay ganito. Pick up your Bible. Damputin mo ang iyong Biblia. Ito man ay yung written, yung pong sanay po tayo dati na binabasa na hard copy, o ito man ay yung pong ating mga gadget, immaterial na po para sa atin ngayon. Basta ang mahalaga po, andyan po lahat ang kapamaraan na ngayon, binigay na po sa atin ni Lord. Wala na pong reason para sabihin natin, wala akong kopya ng Bible eh. O pag sinabi mong iyon ang iyong reason, di ako maniniwala kasi may gadget ka. For sure, alam po na dyan ay merong madali namang ilagay dyan ang apps ng Bible. Kaya ang maaaring sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, anak, buksan mo ang Biblia mo. Kung hawak mo yung gadget mo, buksan mo yung gadget mo, magbasa ka ng salita ng Panginoon. And I will reveal my vision to you. Tignan mo, kapatid, kung sino ang Panginoong Yesus doon sa Biblia. Yes, nakakatulong ang mga tao, nakakatulong ang pastor, nakakatulong ang mga Bible study leader para makilala po natin kung sino ang Panginoong Kristo. Pero ang vision po, hindi po ibang tao ang magbibigay nito sa inyo. Ang vision para sa iyo ng Diyos, ang magbibigay nito, ang Diyos mismo. At sa panahon natin ngayon, wala na nga spectacular vision, but the written words of God na andyan yan. Ipapakita ni Lord ang vision niya sa iyo kung ikaw ay patuloy na magbabasa ng salita ng Diyos. Maybe ang gusto po ng ilan sa atin ay yung pong naging experience po nila Peter, James at John, yung pong makita ang glory ng Panginoong Yesus. I am referring po doon po sa event na tinatawag po na Transfiguration of Jesus Christ, na kung saan ay naglingning ang ating Panginoong Kristo at saksiyan nga po ito ni Peter, James at John. Sa kabila po ng pagiging eyewitness po ng tatlong ito, ang sabi po ni Peter ay ganito doon po sa 2 Peter chapter 1 verse 19. And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in you. Kayo naman po, sabi po rito sa Tagalog kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad dito ng isang ilaw sa kadidiman na tumatanglaw sa inyo na hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at pagdiwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Again, ito pong tatlo pong ito. Si Peter, si James, si John, nakita po nila yung pong transfiguration ng ating pong Panginoong Kristo. Iba pong uri ng revelation, para bang sa dami po ng mga disciples, sila lang po nakakita ng ganun pong pangyayari, Pero pa rin nasabi po ni Peter, pay attention pa rin po doon po sa salita ng Panginoon, yung pong prophetic words. Kasi iyan po yung magbibigay po sa atin ng vision para po sa lahat. So mga kapatid at kaibigan, ikaw ba ay may pagnanais na makakita ng revelasyon mula po sa Diyos? Ngunit ikaw ay parang walang makita. O kaya naman ay parang nalalabuan ka sa iyong mga nakikita. Gusto mo bang magliwanag ang kagandahan ng Diyos sa puso mo na nadidiliman dahil sa kasalanan? Wala ka nang ma-envision, wala kang nang makita. Pakiramdam mo madilim. Pakiramdam mo naliligaw. Ano ang solusyon na binibigay sa atin ng Diyos? Patuloy nating kilalanin ang Panginoong Kristo. Enthrone natin siya, ilagay natin siya sa trono ng ating puso. At pangalawa, basahin natin ang Biblia. Huwag mong baliwalain, sa halip ay pagtuunan mo ito ng pansin. Again, po ang sabi sa Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is one who keeps the law. Tayo po ay manalangin.
Father God, muli salamat po sa iyo pong salita mula po rito sa Kawikaan 29:18. Salamat Lord sapagkat ikaw po ay patuloy nagpapakahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Magkakaibang uri ng kapahayagan, magkakaibang pangyayari sa aming buhay Lord. Pero ang katotohanan ng Panginoon, yung pong aming relationship kay Christ, ito po yung naging daan Panginoon upang mas makilala ka namin at makita nga po namin Panginoon yung pong mga gusto mong mangyari po sa aming mga buhay. So Lord, ang aming pundalangin, patuloy nawa po Panginoon namin ilagay sa sentro ng aming po mga puso ang Panginoong sa Kristo. At Lord, patawarin niyo rin po kami Panginoon kung may mga time na mas siya po ay aming pong isinasideline. And also Lord, patawarin niyo rin po kami sa mga pagkakataon na ang salita ng Panginoon, o ang salita mo Panginoon, yung pong Bible ay amin na rin pong isang tabi. At kami na lang po Panginoon ay umaasa sa mga bagay na amin pong naririnig mula po sa ibang tao. At may mga pagkakataon pa nga po Panginoon na yung pong tradisyon pa ang nagdidikta sa amin na nakakala po namin yun po yung vision na nagdidikta sa iyo. Lord, patawarin niyo po kami at samahan niyo po kami Panginoon na ay i-redirect po namin ang aming po mga kaisipan, ang aming po mga puso Panginoon sa tamang pagtingin sa isang pangitain na nagmumula po sa iyo. Lord, salamat po at aming po ibinabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Salamat po, Pastor, sa iyong mensahe at sa mensahe ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa buhay ng bawat isa, sa mga nakapakinig. Marapat lang talaga na isentro dapat natin ang Lord sa ating buhay. Kasi para na rin na hindi tayo maging blinded sa vision na pwedeng ibigay at ipakita ng Panginoon sa atin. At maganda po yon bilang isang mananampalataya na ahead tayo, na nakikita natin yung kabutihan ng Lord sa atin, di ba? Purihin ng Panginoon sa mensahe na ating napakinggan ngayon. At ngayon naman ay dadako tayo sa ating huddle. Tapos magkakaroon ng separation, tapos magkakaroon ng groupings po tayo. In 15 minutes lang po. Right after po ng huddle natin, tayo po ay mag-mute. Tapos pagbalik ng meeting natin uli, is unmute ulit tayo. Okay? Tapos ang ating question na pwede natin pag-usapan sa huddle ay ang tanong na paano mo makikita ang Panginoong Hesus sa iyong mga pangarap? Number 1 yun. Tapos paano nakakatiyak na ang mga pangitain mo ay pawang mula sa Diyos at hindi ito nababahiran ng mga tradisyon at sinasabi ng ibang tao. Ipaliwanag ang inyong kasagutan. Sa huddle po natin yan madidiscuss. At 15 minutes po, sama-sama po natin talakayin po ito.
At ngayon naman, dadako tayo sa isang uri ng gawain pa ating mga greetings at announcement, syempre, sa buwan ng Agosto. Bago matapos to, September na, di ba? Susunod na araw. Kaya, simulan po natin sa pagbati ng ating mga birthday celebrant ngayong week na to. Ang unang-una, syempre, babatiin natin si Kuya Seb de la Cruz, August 27, ating birthday celebrant. Cute na cute na batang si Seb. Ayan. Happy birthday, Seb! Ayan. Susundan siya ni Echong Reyes. Echong pala. August 29. So, si Joaquin de la Santos, September 2. Next, ating birthday celebrant. Si Kuya Odi Serio. Ayan. September 3. At susundan siya ng ating buting assistant treasurer na si Miss Rosana de los Santos. Happy birthday! Ayan. Kasunuran pala yung mag-ina. Happy birthday sa inyo lahat. Ayan. Purihin ng Panginoon sa inyo. At sa mga ibang announcement po, ang ating prayer meeting gathering via Zoom pa rin. Tuwing Wednesday, 7 p.m. po. Sama-sama po tayo. Ating Bible reading for this week ay yung book of Timothy, 2 Timothy po tayo. God bless po at purihin po natin ang Panginoon sa gawain pong natapos. For closing prayer po, sama-sama po tayong manalangin at samahan niyo po kami at sama-sama po tayo. Let's pray para sa closing prayer po natin ngayong umaga. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Thank you po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nakasama po namin, sa aming mga natutunan, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ginamit niyo po. Tinataas po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga gagawin pa po. Purihin po kayo, in Jesus' name, Amen at Amen. At tayo po ay maghayag ng blessings mula po sa ating Panginoon. Father God, muli salamat po sa iyo pong mga nag-uumapaw na pagpapala na patuloy niyo pong ibinubuhos sa bawat isa sa amin. Ikaw nga po, Diyos, yung pong Diyos na nagmamayari ng lahat ng bagay at lahat po ng aming mga tinatamasa ay nagmumula sa iyo. Kaya Lord, salamat po sa iba't ibang anyo ng blessing na aming po mga nararanasan. Ito man po, Panginoon, ay mga pang-material, pang-financial, maging po, Panginoon, doon po sa kalusugan na patuloy niyo po ibinibigay sa amin. Alam po namin, Lord, ito po ay mga biyayang mula sa iyo. So Lord, salamat at maging sa katotohanan ng Panginoon na yung nga po, Lord, na ikaw rin po yung Diyos na may control po ng lahat ng bagay. Kaya Lord, we entrust you everything. Sa kabila na po, Panginoon, ng pandemya na meron pa rin po kami ngayon na kung sa aming po pagtingin lamang sa ngayon ay parang nakakalula na nga po, Lord, yung po nangyayari dito po sa aming lugar. Pero Lord, salamat sa pagkatala po namin that you are the God who is in control of everything. Kaya Lord, we entrust to you, Lord, ang aming pong bansa, Lord, sa pagkikipaglaban sa pandemya ito. At nawa, Lord, as a family, as a church, as an individual Christian, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na maging bahagi ng solusyon, Panginoon, ng problema ng aming pong bansa o ng buong mundo. Lord, muli salamat sa mga kapatiran na narito. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pong masaganang pagpapala, ang patuloy niyo pong ibuhos sa bawat isa. Gamitin niyo po, Panginoon, ang kanilang po mga trabaho, ang kanilang po mga negosyo, mga hanap buhay, yung po mga kapamaraan ng Panginoon na dati niyo na pong ginagamit sa kanila. Patuloy niyo po itong gamitin na po kapala, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin. At Lord, salamat at we entrust to you even the ministry of the church. Patuloy niyo po nga kami, Panginoon, bigyan ng malinaw na vision, Panginoon, na nagmumula po sa iyo. Not setting aside, Panginoon, yung pong vision na nakasulat na, kundi mas makita pa, mas maging klaro pa, Panginoon, yung nais niyo pong ipagawa sa amin. Lord, salamat po. Mga kapatid, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.
whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order, who makes the orphans a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who's conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place,